Magandang umaga po sa bawat isa muli at every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang Book of Ephesians and we are doing verse by verse exegesis of the Book of Ephesians, and tayo po ay nasa Ephesians chapter 4 na, and turn your Bible in the Book of Ephesians chapter 4. Now, ang Book of Ephesians po, ito po ay nahahati sa dalawang division. Yung una ay yung doctrinal content kung saan si Pablo ay nagturo, at yung practical application from 4, 5, and 6, chapter 4, 5, and 6, ito po yung naglalaman ng application or practical application ng kanyang itinuro. Ang Ephesians chapter 4, verse 1 to 16, ang Ephesians 4, verse 1 to 16, ito po ay naglalaman ng pagtuturo ni Pablo sa mga church member ng Ephesus Church o na lumakad ng kasama si Kristo sa loob ng simbahan, sa simbahan. So Ephesians 1 to 16, ito po ay patungkol sa buong sa simbahan. Now, before we jump in Ephesians chapter 4, now, in verse 16, gusto kong pansinin natin, in verse 16, dito po ginamit ni Pablo ang katawan ng tao as metaphor ng simbahan. Verse 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So dito, ginamit ni Pablo ang katawan ng tao bilang metaphor or halimbawa upang ipakita kung paano ang simbahan ng Panginoong Kristo gumagana. Now, ano ang katawan ng tao? Now, imagine niyo isang bata, let's say, age ni Jackie Bed, meron pong ulo yan, may kamay, may paa, at yung kanyang katawan. Alam natin po, ang brain ng tao, we're titingnan natin yung science or physiology, kung paano tumatakbo yung tao, yung katawan ng tao, or anatomy. Now, ang brain po ng tao, ito po ang nagpo-control ng katawan by sending and receiving electrical and chemical signals throughout the body. We know that, na napag-aralan natin na yung katawan ng tao meron siyang brain, at yung brain po meron spinal cord, at dito po nakakonect yung mga nerve cell, kung saan ang brain ay nagbibigay ng electrical and chemical signal throughout the body upang ang katawan ay ma-regulate yung hunger. Kapag nararamdaman mo ang gutom, ang brain ang nagdidikta na ikaw ay nagugutom. Yung thirst, sleep, automatic function such as heart rate, breathing, blood pressure, digestion, swallowing, and blinking. So what it means is, ang utak po ng tao, yung head, ang kumukontrol po ng buong katawan ng tao. We know that. At ang brain din po, with its katulong po ang pituitary gland, it produces growth hormone and send it throughout the body. Ang utak po, sa pamamagitan ng isang gland, Sister Emil, saan ang pituitary gland? Sa likod ng ulo. Sa likod, nagpo-produce po ito ng growth hormones. Yung hormones ay pinapadala po ng utak throughout the body. At pag yung growth hormones ay na-reach na yung bone and muscle, ito po ang nagdidikta sa bone and muscle na yung mga cell nito ay mag-increase in size and numbers na nagre-resulta ng overall body growth. So ang ulo, ang brain, gamit ang katulong ang pituitary gland, nagpapadala sila ng hormones throughout the body, na pag na-receive ito ng cell, ng muscle or bone, ito ay nagdidikta na lalago or mag-grow yung mga tissue, resulting sa overall growth ng katawan. At dito, ginamit ni Pablo itong example or metaphor in order to show the church. So, tandaan natin itong context na to kasi ginamit ito ni Pablo na metaphor in order to present
how the Lord works sa kanyang simbahan. Perhaps, nalaman ni Pablo ang physiology na ito through Luke. Remember, sa life ni Paul, one of the disciple o fellow helper ni Pablo sa kanyang ministry ay si Luke. And we know na si Luke po ay physician. Probably, perhaps, natutunan ni Pablo yung physiology na ito, how the body works sa pamamagitan ni Luke. And we know in Ephesians 4:16, hinalintulad ni Pablo ang simbahan, ang bawat simbahan, ang mga local churches sa katawan ng isang tao. Now, pero sa physiology po ni Pablo using this, alam natin ganito po ang proportion ng human body. Now, hindi po pag ba yung baby ay lumalaki, nag-grow siya, unang lumalaki yung kamay hanggang maging adult yung kamay. And then pagkatapos yung paa naman yung lalaki. And pagkatapos nun, hindi ang body ng tao proportion siya. Habang lumalaki yung baby, lumalaki hanggang ma-reach yung around 20, proportion na lumalaki ang katawan. Pero dito sa simbahan, na pinakita dito ni Pablo, hindi po proportion ang itsura. Mature yung ulo, pero yung katawan, immature. And this is the picture of the church. Sino po ang head ng church? Mapapansin natin in Ephesians 1 verse number 15, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head. So head, referring pa rin sa metaphor na ginagamit ni Pablo. Sino yung head? Which even Christ. So ang Panginoong Kristo ang head. Ang Panginoong Kristo po ay mature, fully grown, perfect, complete. Pero ang problema, sino yung body ng Panginoong Kristo? The church, sa local church. In context, ito po yung Ephesus church. Ito po yung Ephesus church. Ang problema sa church, which is lahat ng churches, is mature yung ulo, complete yung ulo, which is the Lord Jesus Christ, perfect yung ulo, pero yung katawan, hindi pa po siya fully matured, hindi pa siya fully developed. At dito, ginamit ni Pablo itong ehemplong ito upang ipakita paano yung brain, paano yung head ay nagsusupply sa whole body in order na ma-achieve niya yung full grown. At titingnan po natin yan. Babasahin ko po yung verse number 12 and 13 and we're going to pray and we're going to study the book of Ephesians. Ephesians 4:12 and 13, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Shall we pray? Ama namin, Diyos po, ng kapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nanalangin na tulungan niyo po kami sa umagang ito, nabigyan niyo kami ng tulong na maunawaan po ang Ephesians chapter 4. We pray, nabigyan niyo kami ng kaunawaan sa pamagitan ng banal na Espiritu. I pray na ang bawat tao po na nasa kwarto pong ito ay magkaroon ng kaalaman sa Ephesians 4 upang malaman namin ang kahulugan nito at higit sa lahat, mai-apply po namin ito sa aming church life. We pray na bigyan niyo kami ng tulong, kahabagan niyo kami, Ama, dahil we acknowledge na kung sa aming sariling kakayanan, sa aming sariling katalinuhan, hindi po namin tumauunawaan unless the Holy Spirit will enlighten us. Hindi namin tumauunawaan. Kaya Panginoon, help us now. In Jesus' name we pray. Amen. So tandaan natin yung context, yung how the body works. Nalaman ni Pablo probably itong physiology na ito kay Luke and in-apply niya ito sa kanyang sulat sa Ephesus, sa Ephesians church. Now, doon po sa ating previous lesson, previous meeting, in Ephesians 1:7 to 11, in-explain po dito ni Pablo kung paano ang Diyos, ang Panginoong Kristo, ay nagbibigay ng spiritual gifts. Tingnan niyo po, but verse 7, Ephesians 4:7, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So dito, ang Panginoon,
nagbibigay siya ng spiritual gifts sa bawat church member. If you are saved and you are baptized and you are part of the church, ang Panginoon po ay nagbigay ng gift para po sa inyo. Every one of us. Pansin nyo yung verse 7, every one of us, every church members, ay meron pong regalong ibinigay sa kanya. Na ano yung regalo na ito? Ito po yung spiritual gift na kakayanan, either exhortation, teaching, showing mercy, generosity, iba-iba po ang gifts na ibinigay ng Panginoon para po ang simbahan ay mag-function as a whole. Not only na nagbigay ang Panginoon ng spiritual gifts sa bawat members, nagbigay din po siya ng mga men. Papansinin niyo po in verse 11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So gusto ko pong pansinin ninyo ang ginagawa po ng Panginoon na pagbibigay. Ang Panginoon nagbibigay ng spiritual gifts sa bawat church member. Not only nagbigay siya ng mga spiritual gifts, nagbigay din siya ng mga church leader. In our time, ang binigay po ng Panginoon ay pastor/teacher. Ibinigay po ng Diyos ang pastor/teacher sa simbahan na in our context upang ang simbahan po ay lumago. Pero dito po sa context po dito, a quick review lang in verse 11, ang Panginoon po ay nagbigay ng apostle, prophet, and evangelist sa church at Ephesus. Sa church at Ephesus po ang context po nito. Pero in our time, wala na po yung apostles. Wala na din po yung prophets. Dahil alam natin, nag-cease na po yung office po na yan after the completion po of the Word of God. Now, ngayong umaga po, ang titingnan po natin, remember, nagbigay ang Panginoon ng spiritual gifts and men /leaders. Ang Panginoon ay nagbibigay. Ito po ay sa bawat church members ay meron. At ito po ay ang Panginoon ay nagbigay ng leaders or pastors sa church. Now, ang tanong, ano yung layunin kung bakit nagbibigay ang Panginoon ng mga bagay na to sa simbahan? Ano yung layunin ng Panginoon? Bakit siya nagbibigay ng mga bagay na ito? Tandaan natin, si Pablo, ginagamit na metaphor ito. Remember, ang function ng head, ng brain, kung paano nagpo-produce to ng growth hormones, na yung growth hormones ang dinidistribute niya sa buong katawan, na pag itong growth hormones ay dumating na, halimbawa sa talampakan mo, ito yung magdidikta na lumaki yung talampakan mo over time. And it's the same thing na ginagawa po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan. Ang Panginoon po is active sa pagbibigay po ng spiritual gifts sa mga church member. Kapag po may isang tao na nag-repent, tumalikod sa kasalanan, nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, nabaptize at naging member ng church, according sa ating pong pinag-aralan, ang Panginoon po ay nagbigay sa kanya ng spiritual gift upang maging part siya ng katawan, upang magbigay siya ng tulong sa overall growth ng simbahan. Now, tingnan natin ngayong umaga po, titingnan po natin ano yung three purposes. Bakit binigay ng Diyos itong dalawang bagay nito? Actually, we're going to see that in verse number 12, meron pong tatlong layunin kung bakit ang Panginoon ay nagbibigay. Una, in verse number 12, for the perfecting of the saints. Now, sa context po, ang context po nito, yung reason na for the perfecting of the saints, ito po ay nagpapatungkol sa immediate context na pagbibigay ng Diyos ng mga apostle, prophets, evangelists, pastors/teachers. Kaya po nagbigay ang Panginoon ng mga church leaders ay una, for the perfecting of the saints. For the perfecting of the saints. The word perfecting, katartismon in Greek, it means complete furnishing or equipping. Now, halimbawa po, bumili ka halimbawa ng bagong bahay or rumenta ka ng bagong bahay.
And then ang nakuha mong bahay ay hindi pa fully furnished. Meaning bare type pa siya. Anong gagawin mo? Ayan, si Kuya Kurt, nasa construction, probably mag-hire ka na mag-paint, magta-tiles, at pagkatapos ma-paint, ma-tiles, matapos lahat, bibili ka ng mga furniture. Furniture. Bakit? Upang maging fully furnished yung bahay. And then pagka fully furnished na yung bahay, that's the time na titirahan mo na siya. And the word perfecting in Greek, it's katartismon, it means complete furnishing. Complete furnishing. So ibig sabihin, kaya ang Panginoon nagbigay ng mga spiritual leaders is for the complete furnishing of whom? Sino yung kailangan i-furnish? Sino yung mga kailangan ma-perfect? Ang object of the word perfecting ay yung pong mga mananampalataya. Perfecting of the saints. According sa context, ito pong saints na ito po yung mga believers who are members of the church at Ephesus. Kaya po ang Panginoon primarily nagbigay ng mga leaders, nagbigay ng mga pastors, evangelists, apostle, and prophets sa church at Ephesus ay unang layunin upang ang bawat Kristiyano, ang bawat church member ay maging sakdal, to be furnished, maging complete. Now, ang tanong, kailangan ba ng every church member ito? Now, tandaan niyo po, pakinggan niyo po ito. Kaya po, the primary reason, kung ikaw ay nag-a-attend ng church, kung ikaw ay church member, the reason dapat na uma-attend ka ng church, I don't know pala ang reason ng ninyo, kasi iba-iba po ang reason kung bakit kayo uma-attend ng church. May umaattend ng church dahil ito'y nakasanayan, habitual, religious thing, na parang pag ako'y nagsisimba, mukha akong sakdal. May nagsisimba na dahil ako ay kailangan require kasi baka ako ay hindi na maging part ng church kasi kung ako hindi a-attend. Many other reason, pero gusto ko pong tingnan natin na one of the reason kung bakit kailangan tayo na sa church is because every one of us, you and me, needs perfecting. We need to be completely furnished. Katulad ng isang bahay na kung ito ay bare finish lang, hindi mo ito matitirahan. Kailangan natin na maging completely furnished. Now, sino po sa inyo ang hindi kailangan ng pagtatama at pagpapurnish ng Panginoon? Ang bawat young people po kailangan ng furnishing. Kailangan ng perfecting. Bawat fathers, bawat mothers, kailangan po ng perfecting. Bawat adult po, kailangan po ng perfecting. Ang point ko po dito is, kaya po ang Panginoon nagbigay ng pastor, ng tagapagturo, is para po sa perfection ng bawat mananampalataya. Pero kung ang isang tao po ay hindi niya ina-acknowledge na hindi niya kailangan ng perfecting, meron siyang pride na ay okay na akong Kristiyano, nagpe-pray naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible minsan, na-attend naman ako ng church, hindi ko na kailangan ng perfecting. No, you are wrong. Every one of us needs perfecting. Every one of us needs perfecting. At yung perfecting, yung complete furnishing na tinutukoy po ng bawat ng mga mananampalataya, hindi niyo po ito makikita outside the church. Hindi ka magiging complete furnished na Kristiyano kung ikaw ay busy sa mga bagay ng mundo. Hindi mo ito makikita sa ibang lugar maliban po sa simbahan. Ang disenyo po ng Panginoon, pakinggan niyo po ito, the design of God, God gave a pastor or teacher who will faithfully teach the Word of God, who will faithfully preach against sin and errors, upang ang mga mananampalataya po ng simbahan ay maging completely furnished, meaning perfect. Now, the reason po na ako'y na-attend ng church, the reason we transferred the church, one of the reasons we transferred the church is this reason. Because I acknowledge, as a father, I need perfecting. I'm not all set. I need perfecting. And that's one of the things that triggers me to find a good church. Dahil ang simbahan po ay very important.
I see in the scripture that ang church ay napakahalaga. The church is very important in our time. At kung ako, halimbawa, isang tatay, I need perfecting. There are many things that I need to improve. I need to correct in my Christianity, in my personal life, as a father or as a person. I need perfecting. At I found out na ang disenyo pala ng Panginoon is doon mo siya makukuha sa loob ng simbahan under the teaching and preaching of a pastor/teachers. Ang problem in our time, many churches today, pakinggan niyo po ito, many churches today doesn't focus in the perfecting of the saints. Na kahit yung members ay nakikita ng irresponsible father, irresponsible mother, irresponsible children, they don't want to perfect that. They are all set. Now, we're not all set. Every one of us kailangan ng perfection. At dito nakamamangha, ang disenyo ng Panginoon, nagbigay siya ng pastor and teachers sa simbahan para sa perfecting of the saints. What a design it is. Na hindi pala ako magiging maayos na Kristiyano outside the church. It's all in the church. Not only that, that's the first purpose. Nakita niyo po, for the perfecting of the saints. Ano po yung pangalawa? For the work of the ministry. In verse number 12, for the work of the ministry. Now, yung word na work of the ministry, the word ministry there is diakonias. It's from the word diakonos, which means an attendant, a servant, or a deacon. Yung pong ministry po doon, ito po yung nagpapatungkol sa paglilingkod. Sa paglilingkod. Ang Panginoon po ay nagbigay ng pastors, teacher, apostle, prophets, evangelists, hindi lamang for the perfecting of the saints. Ito po ay ibinigay po ng Diyos para po sa trabaho ng paglilingkod. Now, dito niyo po makikita, that the work na tinutukoy po dito refers to the work that the given church leaders do. Ibig sabihin po, sa simbahan po, primarily, ang gumagawa po ng paglilingkod ay yung pong mga leaders. Now, probably in our time, may mga, yes, of course, ang ladies pwedeng maglingkod sa Panginoon. Pwede niyang gawin yung ministry ng paglilingkod. Tandaan, yung word na diakonias po dito na Greek, ang tinutukoy po dito, ito po ay merong idea of attending or serving as a servant. Yung ministry po dito, ito po ay nagpapatungkol, halimbawa, sino po sa inyo ang merong naging kasambahay? Ako nung bata, naalala ko yung nanay at tatay ko kumuha ng kasambahay. Hindi ko na na-experience yun nung ako'y lumaki. Pero, di ba ang kasambahay or waiter, or halimbawa na lamang waiter, pumunta ka ng restaurant, fine dining. Anong ginagawa ng waiter? Siya yung magpapaupo sa'yo, siya yung maglalagay ng mga mag-asikaso sa'yo, siya yung mag-a-attend sa'yo. Yan po yung ministry, diakonias. Yan po ang very essence nun. Dito, sa loob ng church, meron pong mga paglilingkod na kailangan, halimbawa, yung paglilingkod sa mga bata, paglilingkod sa mga tao. Ang sabi dito ng Bible, sabi ni Pablo, kaya ibinigay yung mga leaders, primarily is not only for the perfecting of the saints, but also for the work of diakonias or the ministry. Kaya po, ang design po ng Panginoon sa simbahan, primarily, ang God-given church leaders should do the work of the ministry. Should do the work of the ministry. Pero in application, it's not wrong kung halimbawa ikaw ay ladies, meron kang gift of ministry, pero it should be under the supervision of the leaders. So perhaps that's what it means. So we see perfecting of the saints, pangalawa, the work of the ministry, and pangatlo, for the edifying of the body of Christ. For the edifying of the body of Christ. The word edifying, it's oikodomen. Yung pong word na edifying, ito po ay architectural term.
So sino po sa inyo ang nasa construction? Si Kuya Kurt, nasa construction. The word oikodomen or edifying, ito po ay architectural term. Ito po ibig sabihin to build up. Limbawa, hukay ka muna ng pundasyon, buhos ka ng pundasyon, tayo ka ng poste, forma ka ng poste, then walling, and then that's the word build up or edifying. From zero, from scratch or from nothing, magtatayo ka, build up. So dito, ginamit ni Pablo yung architectural term na edifying na nagpapatungkol ito sa simbahan. So, the third purpose kung bakit ibinigay ng Diyos yung mga leader at kaya bakit siya nagbigay din ng spiritual gifts is not only for the perfecting of the saints, not only that, not only for the work of the ministry, but also for the edifying or building up the body of Christ. Yung edifying po dito is the same Greek word na ginamit ni Pablo in verse 16, yung huling bahagi po ng verse 16, unto the edifying of itself in love. Now, tandaan niyo po, pakinggan niyo po ito, ang simbahan po ng Panginoon, it should be continually edified, meaning build up. Imagine niyo isang bahay na hindi pa tapos, na kailangan mo itong i-build up, kailangan mo itong magtayo ka pa, pataasin, palaguin yung architectural structure. At yun ang ginamit dito ni Pablo. Anong tinutukoy ngayon dito ni Pablo? Anong tinutukoy ni Pablo na building up of the body of Christ? Of course, we know that the body of Christ refers to the assembly at Ephesus. Na anong tinutukoy dito? It refers to the growth of a local church, pakinggan niyo po ito, not in number or size. Yung edifying or building up po dito, hindi po ito nagpapatungkol sa numbers or sa bilang ng church membership. Hindi po ito ang tinutukoy dito ni Pablo. According sa context which we see in verse 13 to 16, yung edifying or building up, it refers to the quality of every or all church members as described in verse 13 to 16. Yung edifying or building up of the body of Christ, ang Panginoon ay nagbigay ng men, leaders, nagbigay din siya ng spiritual gifts upang ang simbahan ay ma-build up, lumago. Ibig sabihin, imagine niyo isang bahay na hindi pa tapos, na kailangang tapusin, kailangan mo itong i-build up upang tumaas. That's the edifying oikodomen means. Pero yung tinutukoy po ditong edifying, hindi po ito numbers. Diyan po nagkakamali ang marami pong simbahan in our time. Dahil akala nila ang goal ng church, many Baptist churches in our time, even in the Philippines, they are focusing in numbers. They are focusing in numbers. That's the reason why yung kanilang preaching ay lowered down na, watered down na yung preaching, hindi na sila nagpipreach ng kasalanan kasi ang primarily focus nila, akala nila ang edifying, building up ay pag lumalaking simbahan. Pero hindi po yan ang tinutukoy dito ni Pablo according sa context. And we're going to see that in verse 13 to 16, ano yung edifying na tinutukoy dito? Ito po yung kwalidad ng bawat mananampalataya, ng bawat church members. So, that's the three purposes po. So, first is the perfecting of the saints. Pangalawa, for the work of the ministry. And pangatlo, edifying of the body of Christ. Kaya ang Panginoon nagbigay ng mga bagay nito. Una, spiritual gifts. At ang Panginoon nagbigay ng spiritual gifts sa mga church leaders. At binigyan ng Panginoon ang church ng pastor/teacher upang gampanan yung tatlong bagay na to, perfecting of the saints, work of the ministry, and the edifying of the body of Christ. Now, ang pangalawang tanong ko po ngayong umaga, ano yung goal ng Panginoon? Bakit niya ito ginawa? Ano yung goal? Ang Panginoon nagbigay, give, nakita natin yung three purposes. Ngayong umaga, lastly, titingnan natin, ano yung goals? Ano yung dulong, the word goal ay, ano yung Tagalog sa goals?
mithiin, pwede. Yung kasi itong purpose, layunin. Goal ay parang yung dulong resulta na gustong makuha. So, dito, titingnan natin in verse number 13, ano yung goals, kung bakit ito ginagawa ng Diyos. Verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. Ephesians 4:13, basahin natin. Ready? Read. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So dito sa verse number 13, makikita niyo po yung goals. The text, ito pong text na ito, nagpapakita po ito ng tatlong goals for the goals ng perfecting of the saints, goals ng work of the ministry, and goals of the edifying of the body of Christ. Ano yung mga goals ito? Una, until we all, every church member would come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God. Until we all come to the unity of faith and to the knowledge of the Son of God. Before we jump in there, balik po tayo dito sa human body. Bakit po ang brain nagpo-produce ng hormones? Ng growth hormones na dinidistribute niya sa kabuong katawan. Upang pag dumating, para yung buong katawan ay dumating sa full age maturity. And in average, around 21-year-old, nare-reach ng human body ang full age. Pagdating mo ng 21-year-old, you will stop growing. Sa mga women, probably mas mababa, probably 18, 16. Ibig sabihin, kung 21 ka na at ganyan na yung tangkad mo, hindi ka natatangkad. Ibig sabihin, you reach the full age, the maturity ng iyong katawan. At yung brain, tapos na siyang magdikta sa mga bone, magdikta sa muscle na lumaki ka pa. At the same context kung bakit ang Panginoon ay gumagawa ng mga bagay na to. Kasi meron siyang goals. Kung paano ang katawan, parang si Jochebed, pagdating niya ng 21-year-old, magiging fully grown na siya ng katawan niya. Referring sa body, ibig sabihin, she will stop growing. At ganun din sa simbahan. Kaya ang Panginoon ginagawa ito, bakit may perfecting of the saints, bakit merong edifying of the body of Christ, bakit merong work of the ministry, bakit siya nagbibigay ng spiritual gift, bakit siya nagbigay ng leader, ay upang dumating din tayo katulad ng human body, ng full-grown human. Pero in the context of the church is until dumating tayo na ang bawat church members, yung word na come means arrive or attain. Una, we attain or come to the unity of faith. Unity of faith. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? The word unity of faith, we come to the unity of faith, it refers to the unity in the common faith or doctrinal belief. Yung faith po dito na tinutukoy, hindi po ito yung act of faith na parang pag ang isang tao ay nanampalataya sa Panginoong Kristo, yun ay faith. That's faith. Pero yung faith na tinutukoy po dito is the doctrinal belief ng mga mananampalataya. Tingnan niyo po, for example, Acts 2:42. The word faith. Tingnan niyo po, Acts 2:42. Ano yung faith na tinutukoy po dito? Now, basahin po natin ng sabay-sabay, Acts 2:42. Acts 2:42, ready? Read. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Yung faith na tinutukoy ni Paul in Ephesians, ito po yung apostles' doctrine. Tingnan niyo po ang Acts 6:7. Acts chapter 6 verse 7. Acts chapter 6 verse 7. Basahin po natin to ng sabay-sabay. Ready? Read. And the word of God increased and the numbers of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and great company of the priests were obedient to the faith. That's the faith na tinutukoy ni Pablo. Hindi po yan yung faith na mananampalataya ang isang tao kay Jesus Christ, may pagtitiwala. Yung faith dyan po, yung pong doctrinal belief. That's the apostles' doctrine. In Acts 16:5, ready? Read. And so were the churches established in the faith
and increase in number daily. So yung faith po na tinutukoy po dyan, yan po yung doctrinal belief. Now, unang end goal kung bakit ginagawa ng Panginoon ito, upang ang bawat church member ay dumating sa unity of faith. Ibig sabihin po nito, lahat po ng church member ay dumating sa maturity ng kaalaman po ng katuruan ng Panginoon. The Apostles' Doctrine. Ito pong Apostles' Doctrine, ito po yung katuruan ng Panginoong Kristo na tinuro din po ng mga apostols. At bawat isa po sa atin, kaya po pala ginagawa ng Panginoon yung perfecting of the saints, yung work of the ministry, yung edifying, yung giving of gifts, yung giving of men, ay upang ang bawat church member hindi lumago in numbers, because that's how many churches today are focusing to. Pero para po ang bawat church member ay dumating, that's the word come, dumating sa unity of faith. Not only dumating sa unity of faith, second, until all the church members come to the unity of the knowledge of the Son of God. Yung ibig sabihin po nito, it refers to the full, intimate, rational knowledge of truth. That's the unity of faith. Ito yung kaalaman, yung full, intimate knowledge sa katotohanan, sa pananampalataya. But dito, pangalawa, to the knowledge of the Son of God, including the person of truth, which is the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin po nito, ang bawat mananampalataya po, habang lumalago ang bawat church members sa Scripture, the unity of faith, the Scripture, sila din po ay lalago sa relasyon nila sa ating Panginoong Kristo. Pakinggan niyo po ito. Ang church member po, habang siya po ay lumalago sa salita po ng Diyos, habang nauunawaan niya, for example, ang Genesis, nauunawaan niya ang Exodus, nauunawaan niya ang Leviticus, ang Numbers, ang Deuteronomy, hanggang maunawaan niya ang salita ng Diyos, lumalago siya in parallel sa kanyang relasyon sa ating Panginoong Kristo. Kaya pinag-isa po dito ni Pablo yung unity of faith at unity of the knowledge of the Son of God. Ang ibig sabihin po nito, hindi ka lalago sa relasyon mo kay Jesucristo, Kristiyano, or church member kung hindi mo binibigyang atensyon ang salita ng Diyos. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi lamang po responsibilidad ng nagtuturo. Every one of us ay kailangan nag-aaral po ng salita ng Diyos. Iba po ang pagme-memorize sa pag-aaral ng Diyos, ng pag-aaral. Iba po ang pagbabasa sa pag-aaral. Iba po ang pagme-meditate sa pag-aaral. Yet in 2 Timothy 2:15, we are commanded na kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos. At habang ang church member ay lumalago sa unity of faith or sa salita ng Diyos, lumalago din siya sa kanyang relasyon sa ating Panginoong Kristo. So yun una pong goal. Yan po ang unang goal. Kaya po, napakahalaga po ang salita ng Diyos. Pangalawang goal po na makikita natin in verse 13 is until we all come. So, church members pa rin to, until we all come or attain unto a perfect man. Perfect man. In verse 13, a perfect man. Pansin nyo dun sa gitna? Till we all come unto a perfect man. So pangalawang goal is hindi lamang unity of faith at unity of the knowledge of the Son of God. Pangalawang goal is until all church member come unto the perfect man. Anong ibig sabihin ito? The word perfect there means telion, which means complete or full age. Naalala niyo yung complete body, yung human body natin? At age 21, average, ang human body full age na. Tapos na yung trabaho ng brain at yung pituitary gland na mag-produce ng growth hormones. Kasi kapag ka na-reach na ng human body yung full age, tapos na. At it's the same thing din sa physiology ni Pablo. Ang Panginoon ginagawa ang mga bagay na to sa kanyang katawan upang datnan natin at dumating tayo sa full age or the perfect man. Remember yung model natin? Ang katawan ay maliit, representing the local church,
Pero yung ulo natin ay malaki, mature, complete. Meron pong problema. Ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung katawan ay lumago ng proportion. Kung gaano kalaki yung ulo, ay ganun din ang proportion ng katawan. That's the perfect man. Tandaan niyo po, yung word na perfect man, the word man there is singular. It refers to the spiritual maturity of the entire assembly. Pansinin ninyo, until we, plural, all come unto a perfect man, singular. Plural, naging singular. Ibig sabihin po nito, yung perfect man na tinutukoy po dito is the maturity of the entire assembly ng church at Ephesus. Church at Ephesus. So katulad ng katawan ng tao, ang brain ay active sa pagbibigay ng growth hormones upang ma-reach yung full age, at ganun din ang ating Panginoong Kristo. Nagbibigay siya ng gifts, leaders, for the perfecting of the saint, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, until we all come unto a perfect man. As a church, ang bawat church member ay maging spiritually mature. Yan ang tinutukoy ni Pablo na edifying of the body of Christ. Hindi po interested si Pablo na even though ang church at Ephesus po ay malaki, we can see that in the scripture, pero hindi po focus ni Pablo po dito yung numbers. Numbers. Hindi po focus dito ni Pablo. Ang focus po dito ni Pablo is dumating ang church at Ephesus is spiritual maturity. At yung spiritual maturity po nito, pakinggan niyo po ito po ay connected. The spiritual maturity, ito pong pagiging full-grown human, ito po ay connected sa kalaguan po ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Ready? Read. When for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the principles of the oracles of God, and are become such as need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who have reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil. So, pansinin niyo po dito, may mga mananampalataya dito na sinulatan si Pablo na matagal na silang Kristiyano, pero baby pa rin sila. Baby Christian sila. Bakit? Kasi hindi sila, dahil unskillful sila sa word of righteousness, sa salita ng Diyos. Hindi nila alam kung paano babasahin ang Bible. Hindi nila alam kung paano i-interpret ang Bible. Hindi nila alam kung paano aaralin ang salita ng Diyos. Kaya po sila nanatiling babe. Tulad po ng nabanggit natin kanina, ang spiritual maturity, ito po ay connected sa growth ng bawat mananampalataya sa salita ng Diyos. Sa salita po ng Diyos. So, that's the second goal. And not only until we come to the unity of faith and the unity of the knowledge of the Son of God. Pangalawa, until we all come unto a perfect man. And lastly, going back in Ephesians 4, until we all come unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yung pong praise na measure of the stature of the fullness of Christ, it refers to the full age in the standard of Christ-likeness. Na ang bawat mananampalataya ay dumating sa punto na katulad natin ang ating Panginoong Kristo. Yes, according sa 1 John chapter 3 verse 2, sa rapture, kung ikaw ay saved, anong ibig sabihin ng saved? Tandaan niyo po, ang pagiging saved po, hindi po ibig sabihin na nasa church ang isang tao palagi ay saved siya. Ang pagiging saved po, ito po ay merong ebidensya. At one of the clear evidence ng salita ng Diyos with regards sa isang taong saved ay yung interest niya sa salita ng Diyos.
Pwede mong makita partly kung ang isang tao ay saved o hindi, kung gaano niya pinahalagahan ang salita ng Diyos. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, "My sheep hear my voice. My sheep hear my voice, and I know them. And they follow me." At dito, pag ikaw ay saved, sa rapture po, ang mga saved po ay magiging Christ-like. Tingnan niyo po in 1 John 3:2. In 1 John 3:2. Now, pinag-aaralan natin yung goal ng Panginoon sa kanyang katawan, sa kanyang simbahan. And nakita natin na until we all come to the measure of the stature of the fullness of Christ. In 1 John 3:2, tingnan natin po ito. In 1 John 3:2, ito po ang sabi dito, "Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is." Pansinin niyo po yung word na "we shall be like Him." Yan po yung tinutukoy din ni Pablo na until to the stature of the fullness of Christ, we shall be like Him. Now, anong pagkakaiba po nito? Sa future po, in the future po, ikaw ay saved, kung ikaw ay ligtas. And by the way, ikaw lamang at ang Panginoon ang nakakaalam kung ikaw ay ligtas. Pero kung ikaw ay ligtas na Kristiyano, na ligtas na tao, ang end goal po natin, pagdating po ng Panginoong Kristo, we shall be like Him. Pero dito sa mundo, habang tayo po ay nadito, sa practice po natin, ang goal ng church, kung bakit merong simbahan, ay upang dumating tayo, ihanda tayo doon po sa ating pagiging Christ-like. In application sa ating pong practice, ang mga mananampalataya po ay kailangan dumating sa full age in the standard of Christ-likeness. Now, ang tanong ko po sa inyo, katulad ba kayo ng Panginoong Kristo? Na kung ang Panginoong Kristo ay magdi-decide ng isang bagay, probably isipin ninyo, ano yung huli niyong pinagdesisyonan? Probably bumili kayo ng isang bagay na to, o meron kayong ginawang major decision sa buhay, sa pamilya nyo. Pero ang tanong, kung si Jesus Christ kaya ang magdi-decide, ganun din ba ang kanyang gagawin? Yung pag-iisip nyo ba ay katulad ng Panginoong Kristo? Yung inyo bang desire sa buhay ay katulad ng desire ng Panginoong Kristo? And that's a question for you and me, Christian. Tandaan po natin, tayo pong mga mananampalataya, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay ligtas, ang kailangan po nating i-imitate ay ang Panginoong Kristo. At yun po ang layunin po ng simbahan. Kaya ginagawa ng Diyos, kaya po ang Panginoon ay may tinatatag na simbahan, nagbibigay siya ng spiritual gifts ng mga men, para ang mga men na ito ay gawin yung perfecting of the saints, yung work of the ministry, yung edifying of the bodies of Christ, upang ang mga mananampalataya po ay maging katulad ng Panginoong Kristo sa kanilang praktikal na pang-araw-araw na buhay. Pero ang tanong, nagagawa ba natin to? There's a serious question na kailangan nating sagutin. At kung ikaw ay Kristiyano na matino, at gusto mong sundin ang kalooban ng Panginoon na maging katulad ng Panginoong Kristo, nakita natin sa ating pag-aaral na sa simbahan pala natin ito ma-attain. Nakita niyo po yung kahalagahan ng local church? Na itong mga bagay na pinag-uusapan natin, ito ay lahat ay disenyo ng Diyos sa simbahan. Kaya po, sa ating pong panahon, napakahalaga po ang simbahan. So, to sum up, so next week, titingnan po natin yung details ng quality ng Kristiyano. Pero today, nakita natin yung tatlong layunin. Tatlong layunin, bakit ang Diyos nagbibigay ng spiritual gifts at bakit siya primarily nagbigay ng mga men? Upang maging completely furnished yung mga mananampalataya, upang gawapanan ang paglilingkod, the work of the ministry, and pangatlo, for the building up. Ulitin ko po sa inyo. Yes, huwag kayo pong humanga sa malalaki pong simbahan. Hindi po nakakahanga. And by the way, tanungin po natin, nai-impress ba ang Panginoong Kristo sa numbers? That's a major question. Kasi ang Christianity po today, especially Baptist,
Nakapokus sila sa numbers, numbers, numbers. Pero ang tanong, is Jesus Christ impressed sa numbers? Pero dito nakita natin, according sa faithful interpretation ng Word of God, especially Ephesians 4, ang kalayunin po ng Panginoon sa simbahan ay building up not in numbers, but sa quality ng mga mananampalataya. Na ang mga mananampalataya ay dumating sa pagkakaisa sa pananampalataya. Ibig sabihin, bawat mananampalataya, every church member from young people to adult, ay magkakaroon ng kakayanan na malaman at maunawaan ang salita ng Diyos. Until we all come to the unity of the knowledge of the Son of God, upang magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoong Kristo. Pangalawa, anong second goal natin? Until we all come to a perfect man. As a church, katulad tayo ng katawan, dumating tayo sa fully grown body. And that's the purpose of the church. Right now, we are thriving. Every church are thriving na maging fully grown. There's no stopping in growing. Pero yun ang layunin ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay may disenyo sa kanyang simbahan. And lastly, until we all come to the measure of the stature of the fullness of Christ. So, bilang challenge po natin sa umagang ito, gusto kong tingnan natin na ang simbahan po, kasama ang kanyang mga church leaders na ibinigay ng Panginoon, ay dapat maging focus on doing these purposes and reaching this goal na mentioned in verse 12 and 13. Tulad po ng nabanggit ko po right now, marami pong simbahan ngayon ang nakaprioritize sila sa paglago ng numbers. Yun na lamang ang buong linggo na ginagawa nila. Numbers. And by the way, pakinggan niyo po ito, in Matthew 28, na kiniklaim ng maraming simbahan na ginagawa nila, ang focus po ng Matthew 28 ay paggawa ng disciples through teaching. Teaching all nations is the Great Commission. It is parallel sa binanggit ni Pablo, teaching all nations. Hindi po dapat ang maging priority natin ay numbers at paglago ng asset. Ayan po ang focus ng maraming simbahan ngayon. Lumago ang numbers upang ang mga members na madami ay magbibigay ng tithes upang makabili kami ng building, makabili kami ng sasakyan, and many asset. Tandaan niyo po, hindi po yan ang focus kung bakit ito pong Ephesians 4 is chiefly ecclesiological, meaning ang Ephesians 4 po ay mainly patungkol sa simbahan. At dito nakita natin ano ang ginagawa ng Diyos. At dito we found out na ang Panginoon hindi siya interested sa numbers or asset. Interested po ang Panginoon sa kalaguan ng bawat mananampalataya. At dito, bilang mga mananampalataya, ang challenge ko po sa inyo, every one of us need perfecting. Every one of us. Huwag niyo sabihin na you're all set. Ano yung ibig sabihin nun? Okay na ako. Huwag niyo sabihin na okay na akong estudyante, okay na akong anak, okay na akong tatay, okay na akong nanay, okay na akong magulang. The reality is, we're not okay. Every one of us needs to be corrected in some way, in some part. At saan natin ito makikita? Sa simbahan. And ang problem, kung ang tao, ang Kristiyano ay hindi faithful sa simbahan, hindi tapat sa ministry, hindi tapat sa pag-attend sa church, hindi tapat sa simbahan, we cannot be corrected. That's the problem. Kaya nga ang challenge sa atin, ang paglago po ng simbahan, katulad ng katawan, hindi niyo po mahihiwalay po dito ang paglago sa salita ng Diyos. Hindi niyo po matalalago yan. Now, tanong Kristiyano, do you read your Bible? The reason you're not growing, tell me if you're reading your Bible and I'll tell you if you're growing. Tell me if you're studying this Bible, naaral mo ba ito, Kristiyano? And I'll tell you if you're growing or not. Because according to Ephesians 4 that we see, you cannot separate growing from the Word of God. So how is your relationship with this book? Shall we pray?
Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyo pong salita. Salamat Panginoon sa inyo pong pangunguna po sa amin. Salamat Panginoon sa mensahe na nagpakita ng kahalagahan Panginoon ng local church. We pray Ama na tulungan niyo po kami na mapagtapatan ang kalooban po ninyo, ang layunin po ninyo, at maluwalhati namin kayo sa aming pong mga buhay, sa aming church life.